Yun, panibagong video tayo dito. Yamaha YTX 125 naman yung ating palalakasin ng kanyang panggilid dahil sa hina ng hatak. Umiiyak ang makina, humahalinhin. Pero ang usad, mabagal pa rin. Mahina daw umatak. So, dahil nga makitid ang clearance ng motor sa sidecar, kailangan natin tanggalin to kanyang footrest. Yan aking pinatatanggal na kay Itikalikot. Maiksi lang kasi yung ano nito, yung distansya. Kaya mahirap dumukot ng clutch assembly. Okay, ayan. Tanggal ko na rin yung oil tapos patalas natin kay Itikalikot yung crankshell. Tatanggalin muna natin yung kanya mga 8mm na mga bolts. Kita nyo naman yung clearance ng ating mga tools, no? Dito sa pagitan ng motor at saka ng sidecar. Ayan. Buti na lang meron tayong power tools at hindi mahirap magpihit ng mga tornilyo. Yung mga ganito problema ng mga tricycle ay karaniwan na ito sa mga pambiyahe natin ng mga motor. Tulad nga itong tricycle na to na Yamaha YTX na ang clutch lining ay 3 piraso lang. Kaya madali siyang mapudpod. Hindi katulad ng mga Barako tsaka TMX. Okay. Yan. Nakakalas na ni Itikalikot at tayo naman ang babanat mamaya pag natanggal na tong crankshell. Papalitan natin siya ng mga original parts para medyo matagal, mahaba yung buhay. Yun. Kalasin din natin to ang kanyang oil filter. Kasi magpapalit din tayo dito ng oil filter. At saka bagong oil. Yun o. Marumi na yung filter. Yan. Pag tricycle talaga, mahirap magkalas ng panggilid. Okay na? Konting palo lang. Okay. Huwag kayo mag-akalas ng ganitong crankshell ng Yamaha YTX kapag mainit pang makina. Dahil medyo malutong ang mga tornilyo at saka yung kanyang side cover. Yan. Okay, malinis pa yung makina ni Bossing. Malinis ang makina ng kanyang motor. Yan, kita nyo naman yung assembly. Yan. Tago ko muna to tapos papakita ko sa inyo yung assembly ng kanyang clutch. Yan, nandito na tayo. Tayo naman na magkakalas. Una natin gagawin, tanggalin natin tong kanyang bolts ng clutch spring. Yan o. Ang design nyo nga pala ng clutch assembly nito ay para din sa mga sniper. Yung mga bago ngayon, pareho lang sila ng design. Ayan o, 4 lang yung kanyang spring. Tapos meron nga pala to dito yung parang parang push rod. Yan, washer, nut. Ito kasi sa adjuster. Yan, kaya ako tinanggal kasi mamaya adjust ko yan dahil nagpapalit nga tayo ng clutch lining. Ita-timing naman natin yung piga kung malambot ba o matigas na yung ating clutch lever. Doon natin siya ibabase yung kapit ng kanyang lining. Kasi kapag sobra naman yung habit, ano naman yun, running clutch siya. Pag cambio mo, mag-ano kagad siya, papasok agad. Mahirap siya i-disengage, hindi katulad ng medyo malubay. Meron kasi itong yung tamang adjustment. Hindi ka mukha ng mga sa Barako at saka sa mga TMX na pag kinabit mo yung clutch assembly, diretso na. Dito kailangan mag-focus ka doon sa adjustment niya para makuha mo yung tamang tempo ng paggalaw ng kanyang clutch assembly. Yan, ito yung lining niya. Okay pa naman yung kanyang pressure plate. Matibay ang pressure plate na to mga kausay. Sa mga Yamaha YTX, ito ang pinakamatibay na pressure plate. Yung ganito. Yan, pag nasira yung ganito, magpapalit ka rin ng original. Ito yung sinasabi ko sa inyo na post pin niya. Dito yan yung na-adjust.
Yan, yung pinakang post pin na yan. Meron naman siyang tinutulak doon sa loob na isang piraso ng bulitas. Hindi na kailangan hindi malaglag. Pero mamaya tatanggalin natin yan, papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang clutch lining. Ayan. Medyo putput na yung clutch lining. Yung clutch plate, okay pa rin. Ayan, yung lining, okay pa. Yung, putput na yung kabila. Pero yung sa may harap, yung nakaharap dito sa labas, okay pa siya eh. Yung kabila lang ito, manipis. Yan, 3 piraso lang yan. Ayan. Yan ang ginawang design dito ng Yamaha. 3 pirasong clutch lining. Yan o. Ito manipis. Yung kabila medyo makapal pa. Yan. Lilinisan muna natin siya tapos papalitan natin siya ng bagong lining. Yan o. Okay pa naman yung kanyang assemble dito sa loob. No? Yung damper niya. Check naman natin. Hindi naman siya maluwag. Okay pa. So sa lining lang talaga tayo magpapalit kasi doon lang karoon ng problema. Okay? Yan. Ito yung lining niya, yung tatlo. Binabad ko na siya sa oil, original na Yamaha. Okay? Tapos meron nga pala to ditong bulitas, no? Ito kasi, yung bulitas na yun, kailangan pag magkakalas ka nun, kailangan hindi siya mawala. Nandun sa may gitna yan nung tinutulak siya ng post pin. Pero assemble ko muna to. Yung lining, tapos yung plate. Yan. Madali siyang i-assemble. Mahirap lang dito yung pag-timing ng kanyang engagement ng clutch disc at saka ng clutch lining. Ng clutch plate pala. Yan. Tapos lining ulit. Then, yung plate. Yan. Tapos lining ulit. Okay. Subukan natin kung lalakas yung hatak nito sa gagawin natin. Yan. Tapos yung outer parts ng ating pressure plate. Ito yung kanyang bulitas. Nandito sa gitna. Yan. Ayan, doon dapat niya sa gitna. Yan ang iwasan yung mawala. Yan yung tinutulak ng ating push pin. Yan, pasok muna natin. Yan. Ito rin ginagawa ko dito na sinusukat ko yung distansya niya para pagbasihan ko ng yung adjustment na gagawin ko sa kanyang push pin. Yan, okay naman yung distansya niya. Mamaya mag-iikot na lang tayo. Ang pag-timing nito, hindi muna natin siya ikakabit yung crankshell para makita ko yung disengage niya kapag pinipiga na yung lever. Yan, okay na yan. Yan, balik muna natin dito yung spring. Yan, okay naman siya, no? Pero yung clearance niya, ramdam ko pa malayo pa. Ayan, pinitin lang natin ng konti. Tapos papigaan natin kay tikalikot habang wala pa yung ating clutch spring. Ayan. Ganito yung ginagawa ko sa kanila para mas mabilis ko makuha yung tempo. Para ba yung pagbitaw mo ng clutch lever mo, malambot siya, pero yung pagbitaw niya, mas maganda yung engagement na papasok dun sa clutch lining, kaya makakapagbigay kagad siya ng mas presado. Pero kapag hinapit mo yung lever, magaan lang, hindi siya ganun kabigat. Yan, ikutin lang natin ng bagya. Ito yung gis na yan, tapos meron siyang kinokontra. Ayan o, tinawagan natin kasi matigas yung lever daw Okay.
Ito yung pinakamahirap na part dito, yung mag-adjust nito. Kung magkapalit kayo ng clutch lining, tapos napansin nyo naman na okay pa, at kung halimbawa, hindi naman siya ganun talaga kalayo yung clearance, huwag nyo na lang galawin to. Ayan. Ginalaw ko to kasi gusto ko maganda yung pasok ng cambio. Ayan, malayo pa siya, no? Malayo pa. Magtataka kayo, ina-adjust ko siya pero wala yung clutch spring. Yan, yung tempo lang kasi nung lever yung aking hinahanap. Mamaya yung sa disengagement naman ng kanyang lining. Yan, yung layo, yung clearance. Yun yung ating hinahanap dito. Tapos balik na natin itong kanyang mga clutch spring. Kasi okay na yung clearance niya. Pagtapos ito, ang next naman ay yung sa balance naman. Balance ng bitaw at saka yung pasok ng pwersa. Yan. Yan ang ating sunod dyan. Sa iba, madali lang magkabit ng ganito. Hindi na nila tina-timing na. Sa akin, dahil nga regular customer natin tong tricycle na to, mas pagandahin natin yung accuracy ng kanyang disengagement ng kanyang clutch para mas maganda yung performance ng tricycle, di ba? Para pagbitaw mo, pasok ng cambio maluwag, pagbitaw mo maganda yung hatak. Yun ang ating gagawin dito. Yan. Tapos luwagan ulit natin dahil medyo bumigat yung hatak. Sumobra naman yung ating adjustment. Yan, makikita nyo yan, pinipigayan ni Iti kalikot. Ayan, pag piniga mo kasi yan, tutulak yung pin para mag-disengagement. Yan ang sinasabi ko Then itong crankshell, pahandaan na natin kay Iti kalikot para maibalik natin at matesting natin. Siyempre, lalagyan natin siya ng oil na Goodyear lubricants. Then, palit na rin ang filter yan. Yun kung malakasan. Yung testing na yan, tikalikot. Dapat yung sidecar mo niya maliliit. Para hindi bugbog. Bigat talaga yan. Baligtad ang cambio yan puro pataas. Hindi, pataas lahat. Pataas lahat ng sakit? Oo. Kristan, oy! Kristan! Hawak yan! Nasa likod mo tantan. Hawak ka dyan.